Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Sister Natasha Delda from CRC Summerfield. Ito po ang ating tinapay mula sa langit. Sa umagang ito, sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na ating matatagpuan sa aklat ng Judges chapter 17. Dalangin natin na sa pamamagitan ng kanyang salita ay muli tayong maturuan, maituwid at mapalakas sa ating pananampalataya. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay umuko sa pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakaloob sa amin ng panibagong araw at panibagong pagkakataon upang kami ay muling magtiwala at manampalataya sa iyo. Salamat po sa iyong salita na aming pagninilay-nilayan. Nawa ito po ay tumimo sa bawat isa at magsilbing lakas ito, Panginoon, sa anumang haharapin namin sa buong araw. Salamat po. Itago niyo po ako sa inyong likuran at patuloy na pagpalain niyo po ang bawat makakarinig ng iyong salita. Ito po ay aming dinadalangin na puno ng pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay ating mababasa sa aklat ng mga hukom, chapter 17 verses 7 to 8. Atin pong basahin, samantala sa Bethlehem, Judah ay may isang kabataang Levita. Isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kaburulan ng Ephraim. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Bago po natin pag-usapan ang ating talata ngayong araw, balikan lang po natin ng kaunti ang mga naunang talata sa Judges chapter 17. Sa mga naunang verses po, nakilala natin si Micah. Siya po ay kumuha ng pilak mula sa kanyang ina, pero kalaunan ay ibinalik din niya ito. Pagkatapos noon, gumawa sila ng inukit na Diyos-Diyosan at nagtayo si Micah ng sarili niyang lugar ng pagsamba. Nagtalaga siya ng sarili niyang pari na anak niya mismo. Makikita po natin dito na unti-unti nang lumalayo ang mga tao sa tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Imbis na sundin ang itinuturo ng Panginoon, ginagawa na nila ang gusto nilang paraan. At dito po papasok ang ating talata ngayon sa Judges chapter 17 verses 7 to 8 na may title na An Opportunistic Levite Looking for Employment. Sinasabi po sa verses na ito na may isang batang Levita mula sa Bethlehem ng Judah. Umalis siya sa kanilang lugar at naghahanap siya ng matitirhan kung saan siya maaaring manatili. Mapapansin po natin na maikli lang ang sinasabi ng Bible tungkol sa kanya. Hindi pa sinasabi kung bakit talaga siya umalis o kung ano ang plano niya. Ang malinaw lang ay naghahanap siya ng lugar na pwede niyang tirhan. Alam naman po natin na ang mga Levita ay itinalaga ng Diyos para maglingkod sa kanya. Kaya habang binabasa natin ang talatang ito, makikita natin na nasa punto siya na paghahanap ng direksyon sa buhay. At naisip ko po, parang ganito rin tayo minsan. May mga pagkakataon na naghahanap tayo ng trabaho, naghahanap ng mas magandang oportunidad o naghahanap ng lugar kung saan sa tingin natin ay magiging mas maayos ang buhay natin. Wala namang masama roon. Kailangan naman talaga nating maghanap para mabuhay. Pero bilang mga Kristiyano, mayroong mga katanungan na maganda ring itanong natin sa sarili natin. Ito ba ang gusto ng Panginoon para sa akin? Hindi lang saan mas malaki ang kikitain o saan mas madali, kundi, Panginoon, saan mo ako gustong ilagay? Saan mo gustong gamitin ang buhay ko? Sa ating pagtatapos, nawa ay atin pong isapuso na minsan maraming magandang oportunidad ang darating sa atin, pero hindi lahat ng magandang oportunidad ay ibig sabihin nyon ay kalooban ng Diyos. Kaya ang paalala sa atin ng talatang ito ay maging maingat sa mga desisyon natin. Huwag lang tayong magpadala sa kung ano ang mukhang maganda o maginhawa. Mas mahalaga pa rin na hanapin natin ang gabay ng Panginoon sa bawat akbang na gagawin natin. Bilang karagdagan po sa ating pagtatapos ng ating pagninilay, nais kong iwan sa atin ng isang kaisipan. Lahat tayo ay darating sa mga pagkakataon na kailangan nating gumawa ng mahahalagang desisyon. Maaaring tungkol ito sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral o sa direksyon ng ating buhay.
buhay. Natural lamang na hangarin natin ang mas maganda at mas maayos na oportunidad. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang ano ang pinakamagandang oportunidad, kundi ano ang kalooban ng Panginoon para sa akin. Ito ang paalala ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaya mga kapatid, sa bawat oportunidad na dumarating sa ating buhay, huwag lamang nating itanong kung ano ang makabubuti para sa atin, kundi higit sa lahat kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kapag ang Panginoon ang ating inuuna, siya ang ating pinagtitiwalaan, makakatiyak tayong gagabayan niya tayo sa tamang landas at sa lugar na inihanda niya para sa atin. Naway sa bawat takbang ng ating buhay, ang ating unang hanapin ay hindi ang pinakamagandang oportunidad, kundi ang presensya, kalooban ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan sa araw na ito. Salamat sa paalala na sa bawat desisyon at oportunidad na dumarating sa aming buhay, hindi lamang namin hanapin ang pansamantalang pakinabang, kundi higit sa lahat ang iyong kalooban. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang landas na nais mong tahakin namin. Ingatan mo ang aming mga puso na huwag madaling madala ng mga bagay na tila maganda sa paningin, ngunit hindi pala ayon sa iyong layunin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano kahit minsan ay hindi namin ito lubos na nauunawaan. Dalangin namin na gamitin mo ang aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Saan man mo kami ilagay, naway maging tapat kaming tagasunod mo at maging mapagpala sa iba sa pamamagitan ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na puno ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Puno ng pagdakila at pagluwalhati ng iyong pangalan. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos. Dalangin namin na ang mensaheng ating napakinggan ay magbunga ng pagbabago at patuloy na maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli po ninyong kaming samahan bukas para po sa pagpapatuloy ng ating tinapay mula sa langit. Maaari rin po ninyong itong ibahagi sa inyong pamilya at mga kaibigan upang sila rin ay mapalakas at mapagpala. Magandang umaga po muli at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.